Amen. Mayang gabi. Tayo dumako sa ating pagpapatuloy ng ating series, Psalms 86. Psalms 86, buksan natin ang ating mga Biblia at ating babasahin ang mula talatang 1 hanggang 3. Ngunit ang ating pag-aaral ay nasa verse 3. Ganito ang pagkakasabi, Psalms 86 verse 1 to 3. Ikiling mo ang iyong pandinig o Panginoon at ako'y sagutin mo sapagkat dukha at nangangailangan ako. Ingatan mo ang aking buhay sapagkat ako'y banal na tao. Ikaw na aking Diyos, iligtas mo ang iyong lingkod na nagtitiwala sa iyo. O Panginoon, maawa ka sa akin sapagkat sa buong araw sa iyo ako'y dumaraing. Verse 3, ulitin ko. O Panginoon, maawa ka sa akin, sapagkat sa buong araw sa iyo ako ay dumaraing. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat kami ay may katiyakan na bukas ang iyong pandinig sa aming pong pulong panalangin. Sapagkat ito ang kalooban ninyo na kayo'y sambahin namin sa paraan po ng panalangin ng inyong mga tao na nagkakatipon upang idulog ang aming pong mga pangangailangan sa iglesia sa darating po ng aming pananambahan at maging sa mga personal naming pangangailangan at higit sa lahat sa mga ipapanalangin namin ngayong gabi. Batay po sa iyo pong biyaya ng mga salita na aming mapapakinggan. Ang lahat ng ito'y samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ating natalakay ang unang bahagi ng ating pag-aral, verse 1, ang isang panalangin na mapagpakumbabang puso. Nakita po natin ang mga mapagpakumbabang puso. At ikalawa, atin din namang tinalakay din ang manalangin bilang mga banal ng Diyos. Bilang mga tao ng Diyos, tayo banal at kailangan tayo manalangin. At ngayon, sa gabing ito, ay magkadama o magkadamdamin ang ating panalangin. Naway magkadamdamin ang ating panalangin ngayong gabi. At ulitin ko ang verse 3, ganito ang pagkakasabi, O Panginoon, maawa ka sa akin sapagkat sa buong araw sa iyo ako ay dumaraing. Now ito'y panalangin ni Haring David sa kalagayan na siya po ay nasa kagipitan. Siya ay nasa gitna ng mga pagsubok, mga trials tulad natin, meron tayong mga pagsubok sa buhay. Dito po sa kontekstong ito, lalo na sa pag-alsa o pag-aaklas ng kanyang anak ni Absalom. Pinilit ni Absalom na kunin ang kanyang trono at gumamit siya ng dahas, gumamit siya ng maraming mga tao. At si David, para wag magkaroon ng patayan o gulo, lumayo siya. Tumakas si David, pero hindi siya tumakas sa Diyos. Tumakas lamang siya, lumayo siya sa tiyak na kaguluhan. Lalong pinalakas ni Haring David ang kanyang relasyon, ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa daan ng panalangin. Now tayo ay lumalapit sa Diyos kadalasan kapag may problema lamang. Pero si Haring David, siya'y lumalapit sa Diyos anumang sandali. Anytime siya'y lumalapit sa Diyos, lalo na sa buong maghapon, siya po ay nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. So ang tunay na paglago sa ating panalangin o paglago sa panalangin ay nakikita sa ating patuloy na masigasig na pakipag-ugnayan sa ating Diyos sa daan ng panalangin. Diyan po tayo lumalago sa ating panalangin. Kaya napakalaga na ating matutunan ang turo o leksyon sa talatang ito ngayong gabi. Mayroong 3 na kalagahan tungkol sa panalangin. Una, ayon sa verse 3 na ating binasa, ang panalangin ay pagpakumbaba sa Diyos. Ang panalangin ay pagpapakumbaba na kailangan ang Diyos ang siyang dapat tumingin sa atin, maawa sa atin. Isang daan ng pagpapakumbaba. Ang sabi sa ating teksto, O Panginoon,
maawa ka sa akin. So dito ipinapakita sa atin upang lumago tayo sa panalangin, kailangan tayo may pagpapakumbaba paglapit natin sa Diyos sa daan ng panalangin. So ito'y usaping labis na pagtitiwala. Pagpapakumbaba ay labis na pagtitiwala sa Diyos, maawa ka sa akin, ang panawagan ni David. Na alam natin si David ay makapangyarihang tao, mayaman, marami siyang sundalo, pero hindi siya nagmamakaawa kay Absalom, kundi siya nagmamakaawa sa Panginoon, sa ating Diyos. Ayaw ni David na magkaroon ng digmaan laban sa kanyang mga tao rin. Kaya ang ginawa niya, siya po'y nagpakatalo sa harapan ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, at siya po ay nagmakaawa sa ating Panginoon. Di niya kayang mabuhay nang wala ang awa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga, sa bawat panalangin natin, kilalanin natin lagi ang Diyos na may kapakumbabaan. Ang ating lakas ay nanggagaling lamang sa habag ng Diyos. Hindi sa ating pagpupursige, hindi sa ating pagharap sa sarili nating paraan sa mga problema, kundi una nating hanapin, may pagkapakumbabaang habag ng Panginoon, maawa ka sa akin, Panginoon. So ito po ay isang bagay na kung saan sa Diyos tayo kumukuha ng lakas. So ang panalangin, ito'y pagpapakumbaba sa Diyos. Ikalawa, ayon sa ating talata, ang panalangin ay pagpapasakop sa Diyos. Pagpapasakop sa Diyos. So sa makatwid, kung wala tayong panalangin at gumagawa tayo ng aksyon sa sarili nating paraan, sarili nating katalinuhan at lakas, ay wala pong pagpapasakop sa Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, dapat lagi tayong nagpapasakop sa Kanya. Basahin natin muli ang ating teksto. O Panginoon, maawa ka sa akin sapagkat sa buong araw sa iyo ako'y dumaraing. Nagpapasakop si David sa buong araw. Walang anumang sandali na siya'y gumagawa sa sarili niyang paraan, sa sarili niyang lakas, kundi siya po ay nagpapasakop, humihingi ng kahabagan sa Diyos sa buong araw. Makikita natin dito, hindi minsanan ang panalangin. Hindi minsanan ang paghingi ng kaawaan sa Diyos. Hindi rin pansamantala kung kailangan, kundi kailangang buong araw. Buong araw tayo. Hindi pa minsan-minsan, kundi patuloy tayong nananalangin sa Diyos ng Kanyang kaawaan. Panalangin ay dapat maging bahagi na ng ating araw-araw na buhay. Maging lifestyle na natin ito. Gaya na sinabi ni Pablo, pray without ceasing. So, gawin nating hininga na ng ating spiritual na relasyon sa Diyos ang panalangin. Lagi tayong nagpapasakop sa Kanya. Hindi lamang kung tayo mayroong problema o mayroong kabigatan, kundi sa araw-araw. Kaya sa ating panalangin, dapat tayo magtakda talaga ng sandali upang tumigil muna na manalangin. Lalo na kapag tulad ng naituro sa atin ni Brother Jesse, na kapag may nag-request sa atin ng prayer, alam kong ginagawa na natin to sa ating group chat, na pagka mayroong nag-request ng prayer, tigil muna tayo saglit at manalangin. At hindi lamang doon, kundi tuloy-tuloy pa rin ang panalangin natin sa buong maghapon, araw-araw, upang lagi tayong malapit sa Diyos. Di ba napakasarap yung lagi tayong malapit sa Diyos at nagiging malapit sa Diyos imbes na tayo po'y malayo sa Diyos. Kahit busy ang ating araw, magkaroon tayo ng sandali ng pananahimik upang magpakumbaba sa ating Panginoon at magpasakop sa Kanyang kalooban. Ikatlo, ang panalangin ay isang pagpakipag-ugnayan. Pakikipag-ugnayan. Tingnan niyo ang sabi ginagamit ni David dito na pakipag-ugnayan sa Panginoon. Again sa verse 3. O Panginoon, maawa ka sa akin sapagkat sa buong araw sa iyo ako'y dumaraing. Nakita niyo yung kanyang ugnayan sa Diyos. Nakausap niya ang Diyos na isang makapangyarihan, isang ama
na kanyang dinudulugan at ipinapasakop ang kanyang sarili. So sumakatwid, ang panalangin totoo na nagpapalago sa atin ay hindi ritual, hindi kaugalian, kundi pakikipagrelasyon. Yung pong ritual, mga kapatid, alam niyo yung ritual, relihiyosong gawa. Katulad ng tinuro ng Panginoon sa Matthew 6, huwag kayong manalangin ng paulit-ulit. That is ritualism. Kabisado yung panalangin. Dapat galing sa ating puso. Ikaw, ako, Panginoon, ako, ikaw, Panginoon. Mayroong ugnayan, pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi ritual na paulit-ulit na kabisado ang iyong bibigkasin, kundi spontaneous from the heart. Kailangan talaga as a father, tulad ng isang nagmamahal na anak sa kanyang ama, lumalapit siya. Sa Bisaya pa, nagparaig. No? Yung bang naglalambing sa isang mapagmahal din na ama, handang makinig. Yan ang dapat nating damhin, yung ating relasyon sa Diyos. Hindi tayo lumalapit sa Diyos na parang ang Diyos ay isang makapangyarihan lamang na nakikinig kung tama ba ang iyong pananalita, kundi isang ama na nakikinig ng ating puso dahil tayo'y mayroong relasyon sa Kanya. So yan ang dapat nating damhin every time na tayo manalangin upang lumago tayo, ay magkaroon tayo ng pakikipagrelasyon o ugnayan sa Kanya. Hindi lamang tungkulin na tayo'y manalangin, ito'y ating pakikipag-ugnayan bilang Ama na ating Diyos. Kaya ang panalangin natin sa Diyos, may puso. May puso, hindi bibig lang. Hindi salita lamang, kundi may puso, may pagsinta, may pagmamahal. Sapagkat siya ay ating Ama. Hindi lamang basta bibig ang ating bubuksan, hindi ritual o kaugalian ang ating panalangin. So sa ating pong pangwakas, mga kapatid, nakita natin ang panalangin, ito ay pagpapakumbaba, ito ay pagpapasakop, at ito ay pagpakipag-ugnayan sa Diyos. Kung gusto nating lumago sa ating buhay panalangin, huwag tayong makontento sa alam na nating salita. Kausapin siyang personal mula sa puso. Hindi sa mabilisan nating pangungusap o di kaya naman paminsan-minsang paglapit lamang sa Diyos. Magkaroon tayo ng panahon ng panalangin. Kausapin natin siya as our Father. Tulad ni David, maging masigasig tayo na tumawag sa Kanya buong araw. Context dito ni David, nandun siya sa malungkot na lugar, malayo sa kanyang trono, sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Nag-iisa siya roon, pero hindi siya lumalayo sa ating Panginoon. Siya ay mayroong relasyon sa Diyos at laging umaasa at tumatawag lagi na nagmamakawa. Tayo manalangin. Panginoon, tulungan mo kaming maging masigasig sa aming pananalangin at turuan mo kaming lumapit sa iyo araw-araw, sa bawat sandali, sa bawat pagkakataon. At salamat sapagkat ikaw ay nakahanda at nakikinig na kami tugunin sa aming mga panalangin. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.